Si Hezekiah ay isang makapangyarihang hari ng Huda at isa sa mga huling hari bago ang pagkawasak ng Jerusalem. Siya ay anak ni Haring Ahaz, na sa kanyang pamumuno ay nagdala ng idolatry at pagtalikod sa Diyos, sa kabila ng mga maling aral at kasamaan ng kanyang ama. Si Hezekiah ay namuhay na may takot sa Diyos at higit na naghangad na ibalik ang tunay na pagsamba sa kanya. Nang siya ay umupo sa trono sa edad na 25, ang unang ginawa ni Hezekiah ay ang linisin ang templo at tanggalin ang mga idolo at altar na itinayo ng kanyang ama. Siya ay nag-organisa ng mga pagdiriwang para sa mga tao ng Huda upang ipagdiwang ang Paskua na nagbigay diin sa kanilang ugnayan sa Diyos. Sa kanyang pamumuno, maraming tao ang bumalik sa pagsamba at nakilala muli ang Diyos ng Israel. Ngunit hindi nagtagal, ang kaharian ng Huda ay naharap sa isang malaking pagsubok nang umatake ang mga Assyrians sa ilalim ng pamumuno ni Haring Sennacherib. Sila ay nagpadalang mensaheng takot sa bayan na nag-uudyok sa kanila na sumuko dahil sa kanilang lakas at sinabing walang sino man ang nakaligtas mula sa kanilang pagkawasak. Sa kabila ng banta mula sa Assyria, si Hezekiah ay hindi nawala ng pag-asa. Sa halip, nagdasal siya ng taimtim sa Diyos at humingi ng tulong. Kinuha ni Hezekiah ang sulat ng mga Assyrians at ipinasok ito sa templo. Siya ay nanalangin at naglitane ng mga katangian ng Diyos na nagpapakita ng kanyang pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos. Sinagot ng Diyos ang kanyang panalangin at nagpadala ng isang anghel upang libutin ang kampo ng mga Assyrians na naging sanhi ng pagkamatay ng 185,000 sa kanilang hanay. Sa susunod na umaga, nang makita ng mga tao ng Huda ang mga patay, nalaman nilang ang Diyos ay tunay na pumatay ng kanilang mga kaaway. Dahil dito, nagpatuloy ang pamumuno ni Hezekiah sa katatagan sa kabila ng mga pagsubok. Siya ay nagpatuloy sa kanyang mga reforma at pagtulong sa mga tao ng Huda. Gayunpaman, siya ay nahulog sa isang pagkakataon ng pride. Nagkasakit siya at sa kanyang sakit, muling nakipag-usap ang Diyos sa kanya sa pamamagitan ng propetang si Isaias. Sinabi ng Diyos na siya ay gagaling at bibigyan ng 50 na pang taon sa kanyang buhay. Sa kabila ng pagkagaling, nagpakita si Hezekiah ng kanyang kayamanan sa mga banyagang sugo na nagbigay diin sa kanyang pride at pagkakaligaw. Sa huli, naghatid ito ng mga kahihinatnan sa kanyang bayan. Bagamat siya ay naging tapat at masunurin sa Diyos, ang kanyang pagkaligaw at ang pagbubukas ng kanyang kayamanan para sa mga banyagang tao ay nagdulot ng hinaharap na pagsubok para sa Huda. Aral na mapupulot. Ang kwento ni Hezekiah ay puno ng mahahalagang aral. Una, ipinapakita nito ang halaga ng pananampalataya at pananalangin sa Diyos sa mga panahon ng pagsubok. Sa kanyang asal, makikita natin na hindi dapat mawala ng pag-asa sa oras ng krisis. Ikalawa, ang pagnanais na muling ibalik ang pagsamba sa tunay na Diyos ay isang mahalagang hakbang sa pagbuo ng isang matibay na kinabukasan para sa isang bayan. Si Hezekiah ay naging modelo ng liderato na makababalik sa tamang landas. Ikatlo, ang kwento rin ay nagbababala laban sa pride. Ang tagumpay at pagpapala mula sa Diyos ay hindi dapat maging dahilan ng pagmamataas. Ang pagiging madaling makalimot sa mga biyaya ay nagdudulot ng mga hindi kanais-nais na resulta. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like at follow. Salamat!